Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu na sa amin ay kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaban ng tipan, na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig." At tinawag ni Josue ang mga tao, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos." At sinabi niya sa mga tao, "Dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ang pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapis sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil, maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig,
pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang daluyan? Ikaw naman Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. 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 Poon iyong pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na daang-daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin
ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Una tayong pinatawad ng Diyos. Kaya naman dapat din tayong magpatawad ng ating kapwa na nagkasala sa atin. Ito ang pinakamensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Yung tanong, bakit tayo dapat magpatawad? Kasi una tayong pinatawad ng Diyos. Bakit paulit-ulit? Hindi lang 7 beses, kung hindi 70 ulit pa ng 7? Kasi tayo rin paulit-ulit pinatatawad ng Diyos. Kaya nga kung anong ginawa sa atin ng Panginoon ay gawin din natin sa ating kapwa. At minsan, mas malaki pa yung kasalanan natin sa Diyos kesa yung kasalanan ng kapwa natin sa atin. Katulad ng ipinakita sa talinhaga, yung milyong-milyong piso ang utang ng lingkod, pinatawad siya, tapos yung kapwa niya lingkod, daan-daan lang ang utang sa kanya, hindi pa niya nakuhang mapatawad. Kaya minsan mas malaki ang atraso natin na ipinatawad sa atin, pero ganun na lang kung tayo ay magmalupit sa kapatid natin na nagkasala sa atin ng mas maliit, ayaw nating patawarin. Magpatawad tayo kasi una tayong pinatawad ng Panginoon. Ang ugat ng pagpapatawad yung pagmamahal. Mahal tayo ng Panginoon, kaya niya tayo pinatawad. Ganon din naman, pagmamahal din ang magiging dahilan. Bakit tayo magpapatawad ng ating kapwa? Yung mga hindi makapagpatawad at hindi lang hindi makapagpatawad, yung ayaw magpatawad, sigurado walang pagmamahal sa puso niya. Dahil ang pagpapatawad ay bumubukal sa pagmamahal. At ang pinakamatingkad na pagpapakita ng pagmamahal ay yung pagpapatawad. Kaya nga mag-usisa tayo ng ating sarili. Kung meron bang pagmamahal dyan sa puso mo? Kung wala, mahihirapan ka nga at hindi mo makakayanan na magpatawad. Yung pagpapatawad ay pagpapalaya ng isang bilanggo. At yung bilanggo na yon, tayo mismo. Pag nagpatawad tayo, pinalalaya natin ang sarili natin. Lalo na sa sama ng loob, sa galit, at sa pagkamuhi. Kaya yung pagpapatawad, hindi lang yung pinapatawad natin ang nakikinabang, ang unang makikinabang sa pagpapatawad natin, tayo rin mismo. Dahil lalaya ang puso natin. Yung pagpapatawad, hindi naman simpleng gawin. Hindi naman natin sinasabi na automatic o simpleng gawin lang yung pagpapatawad. Yung pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Dahil lalo na kapag kamalaki yung naging atraso. Hindi naman madali rin yung magpatawad. Pero ang sinasabi lang sa atin ay huwag tayong magsasara ng puso natin sa pagpapatawad. Pagdaanan natin yung mahabang proseso ng pagpapatawad. Kaya yung pagpapatawad, hindi ito parang instant noodle na buhusan mo lang ng mainit na tubig, in 3 minutes, luto na. Meron ka ng noodles. Hindi ganon ang pagpapatawad.
yung pagpapatawad mahabang proseso, lalo na kung malalim yung sugat. Kinikilala naman natin na hindi talaga madali, hindi kaagad-agad yung pagpapatawad. Pero mabuting maging bukas tayo sa pagpapatawad. Pagdaanan natin yung step by step na proseso ng pagpapatawad. Napakalaking bagay yung kinikilala rin natin yung sarili natin sa pagpapatawad. Lalo na kinikilala natin yung sugat na meron tayo sa puso natin. Maganda rin na kilalanin natin yung taong nagkasala sa atin. At wag lang natin siyang tingnan sa maling nagawa niya. Ang isang tao ay hindi lang binubuo ng mga pagkakamaling nagawa niya. Alam natin na sa bawat nilalang, sa bawat tao, merong mabuti sa kanya. Kaya nga kikilalanin din natin ng buo at ng malalim yung mga taong nagkasala sa atin. At sa pamagitan nito, unti-unti ay matututunan natin at makakayanan natin ang magpatawad. Kung meron mang ginawa ang Diyos sa atin na pangunahin, yung patawarin tayo. Kaya nga, naparito siya para tubusin at iligtas tayo. Bagamat ang sangkatauhan ay sukdulang nagkasala sa Diyos, pero ang Diyos mismo ang nagdesisyon na patuloy tayong mahalin at patawarin. Sa unang pagbasa natin, kwento na ni Josue ang humalili kay Moises. Nakarating na sila malapit sa lupang pangako. At kung ano yung ginawa kay Moises, ginagawa rin kay Josue. Kay Moises, nakatawid sila sa ilog, sa dagat na pula. Dito naman kay Josue, nangyari rin yung ilog Jordan. Tumigil din sa pag-agos habang sila ay tumatawid. Ibig sabihin, talagang yung pag-ibig ng Diyos kay Moises ay nailipat na kay Josue. Si Josue na bagong Moises, si Josue na bagong pinuno ng Israel. Yung Israel na nakarating sa lupang pangako, pagpapakita ng pagpapatawad ng Diyos sa bayang ito. Alam natin na sundan natin yung aklat ng Exodo nitong mga nakaraang mga araw, kung paano ang katigasan ng ulo ng Israel. Kung merong nararapat sa Israel, ay dapat puksain na siya bilang bayan dahil sa kanyang katigasan ng ulo at paglapastangan sa Diyos. Pero hindi, pinatawad siya ng Diyos. Kaya nakarating sila sa lupang pangako. Kaya ganun din tayo. Tayo ang bagong Israel na pinagtiyagaan at pinatawad ng Diyos. Kaya kung magtatanong tayo, dapat ba tayong magpatawad? Dapat lang. Paulit-ulit? Oo, paulit-ulit. Kasi ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin, una tayong pinatawad ng Diyos at pinatawad rin niya tayo ng paulit-ulit. Manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ating itugon sa bawat kahilingan, mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari,
padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpapatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit. Ipagdasal din natin ang mga kaalitan natin, mga nakagalit natin, mga taong nakagawa sa atin ng atraso, mga kaaway natin sa kasalukuyan. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa, lalo na ang intensyon para sa mga may sakit at mga sumakabilang buhay. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, lagi mong ipaunawa sa amin na una mo kaming pinatawad. Kung kaya, dumaloy nawa ang pagpapatawad mo sa amin sa kapwa naming nakasakit ng aming damdamin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit.
alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.